Ready na ba kayo mga mami? So anong part na ba to? 8 na ba? So sisimulan ko na nga agad mga mamis, no? Nasabi ko nga sa huling upload ko na to, sa last part nito na pagkagising nga sa akin ng mga doktor ay hindi pa sila nakakapagtanong kung may masakit ba sa akin. Ininda ko na agad na sobrang sakit ng mga paa ko. Mali pala ako sa sinabi ko sa inyo mga mami sa last upload ko na hindi ko na nga maigalaw yung paa ko pagising ko. Hindi ko pa pala nalaman agad yun na hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Bali ang iniinda ko lang tagalaw na sobrang sakit ng mga paa ko tapos tinatanong ng mga doktor kung saan banda. So, ang sabi ko, parehas masakit at parehas hanggang taas ng tuhod yung sakit niya. Tapos ayun, sinabihan nila ako na subukan ko daw igalaw yung mga paa ko. Then dun ko na nalaman na hindi ko pala siya maigalaw nung pinipilit ko ng paggalawin. Kahit yung daliri ko hindi gumagalaw. Ang gumagalaw yung ulo ko umaangat dun sa higaan. Kasi nga, sobrang pinipilit ko na igalaw siya pero hindi talaga gumagalaw. Pagkatapos doon, tinatanong nila ako kung ano yung level ng sakit from 1 to 10. Sa ospital kasi mga mamis kung saan ako na-admit, tinatanong yung mga pasyente doon kapag merong masakit sa kanila, yung level ng sakit from 1 to 10. So ang sakit ng sinasabi ko ay 8 to 9. Tapos ayun mga mamis, sinobserbahan lang nila ako noon, pabalik-balik sila, tas kada babalik sila, nakikita talaga nila ako na iniinda ko talaga na sobrang sakit nga ng mga paa ko. So ako naman mga mamis, dahil nga kahit papano naman, natatakot din talaga ako na may mangyari sa akin. So ang ginagawan ko pa rin ng paraan yung sariling mga paa ko. So nandun sa pinapamassage ko kay daddy o kaya kay mama. Tapos ang ginagawa ko, pinapaangat ko yung kama ko banda sa paanan para kahit paano na-elevate siya. Pero wala akong alam sa mga ganito. Tinatry ko lang kung ano yung feeling ko na mag-work para sa akin or para sa mga paa ko. So sa mga ganong part mga mamis, medyo nababawasan naman yung sakit. Pero syempre may time talaga na sobrang sakit, talagang umaatake yung sobrang sakit na talagang nangingiyak-ngiyak na ako at hindi na naman maintindihan kung anong pwesto ang gagawin kong ayos doon sa kama ko. Medyo mabigat pa ako nung time na yon mga mamis kasi namamanas na rin talaga ako noon. Kaya nahirapan din si daddy mga mamis na buhatin ako kahit na nasa kama lang ako tas patagilid kasi mabigat na talaga ako noon Tapos ang dami pang kailangan iwasan sa katawan ko. Kailangan dahan-dahan lang kasi nga meron na akong tubo sa loob ng katawan, meron pa akong tube sa tagiliran, tapos yung dextrose ko nga nasa liig. Tapos meron pang parang mga monitor na nakakabit sa dibdib ko. Tapos mga mami, sinobserbahan lang nila ako ng ilang araw. So itong picture na to mga mamis kung nakikita nyo, nilabasan na nila ako dyan ng, alam nyo yung pag yung baby bagong labas sa nanay or bagong panganak, tapos naninilaw, di ba nililimliman nyo sa ospital? So ginawa nila yan sa mga paa ko. Kung nakikita nyo, may ilaw yung mga paa ko. Or minsan naman kaya, naglalabas sila ng parang heater, meron yung hose, tapos kukumutan nila yung paa ko para yung init, nakukulob lang dun sa loob ng paa ko para nga makatulong na medyo mabawasan yung mga sakit. And yung picture na yun mga mamis, feeling ko natapos na yung pag-seizure ko noon kasi nga kung nakikita nyo yung nakaupo doon sa gilid ng kama ko, hindi na si daddy or si mama yung bantay ko noon. Doktor na yun mga mamis. At kung nakita nyo may mga monitor na sa tabi ng kama ko. Kasi nga kailangan ko na naman palang ipasok sa ICU niyan, pero dahil nga expired na yung swab test ko, kailangan ko munang i-swab test. So dahil nga critical na naman ako at hindi ako may pasok sa ICU, yung mga monitor na nga lang muna sa ICU yung nilabas. Tapos doktor na yung pinagbantay sa akin doon ng buong maghapon at buong magdamag habang inaantay lumabas yung result ng swab test ko. Kasi mga mamis, nag-seizure ako ng mga bandang umaga or tanghali ata yun. Nung time na yun, si daddy naman ang bantay sa akin. Kasi mga mamis, pag umaga, si daddy ang nagpupunta, siya yung nagbabantay sa akin. Si mama naman ang lumalabas. Pero hindi na nakauwi si mama kasi nga si daddy, hindi naman siya nagkatagal sa loob ng ospital dahil lagi may mga pinapagawa sa kanya yung mga doktor, lalong-lalo na nga pag kailangan ko agad-agad ng dugo. So gaya ni mama mga mami, si daddy ay nakaramdam din ng takot noon kasi nga first time niya nakita na nag-seizure sa harap niya tapos ako pa yung pinakamamahal at pinakamagandang babae sa paningin niya. Charat! So noong mga time na yon mga mamis nakaramdam din ng takot si daddy at akala din niya noon ay patay na ako kasi mga mamis, bago ako pumikit noon ang sabi ko kay daddy ay inaantok na ako, gusto ko nang matulog. Then after nun mga mamis, pagkasabi ko nun kay daddy habang hawak-hawak ko ni daddy sa ulo. Kasi pampatulog ko pag ginahawakan ako ni daddy sa ulo tapos parang niyayapos-yapos niya. Yun, bigla na ako nag-seizure. So pagkatapos nun mga mamis, hindi ko na alam yung nangyari. Yun pala, maraming beses ako nag-seizure. Tapos ayun mga mamis, pagising ko, tinanong agad ako ng mga doktor kung natatandaan ko daw ba kung ano yung nangyari sa akin. Sabi ko hindi. Tapos ayun, so tanong nila sa akin kung alam ko daw ba kung sino ako, kung ano yung pangalan ko. Pinabanggit nila sa akin kung ano yung pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit, kung anong reason ba't nila tinanong sa akin yon, pero nasagot ko naman sila nasabi ko sa kanila kung ano yung pangalan ko at kung sino ako. Then after nun mga mamis, binigyan na naman nila si daddy ng reseta, pinatakbo na naman nila si daddy kung saan saang pharmacy kasi kailangan kong injectionan. Hindi ko alam kung ilang beses yun, may
kailangan sila inject sa akin na gamot. And alam ko mga mamis, may kamahalan yung mga gamot na yon. At 3 beses kailangan ata ako injection na ng ganun or 4. At nahirapan din talaga si daddy na hanapin yun. Buti na lang alam ko merong mabait na doktor na nagtulong kay daddy kung saan makakahanap na makabili ng gamot na yon. Parang nag-research din sila or kumontak din ata sila ng mga pharmacist at nagtanong-tanong sila kung saan may available na gamot na kailangan i-inject sa akin. Kasi pag hindi yun na-inject sa akin mga mamis, yung mga gamot na yun, parang habang buhay ko daw atang dadalhin na yung pagsisisure. So, nung nakahanap na nga sila mga mamis kung saang pharmacy merong ng gamot na kailangan i-inject sa akin, doon na nga nila agad pinatakbo si daddy para makabalik na agad kasi nga gusto na nila or kailangan na talagang i-inject sa akin yun. And finally mga mamis, na-inject naman pagbalik ni daddy. Pero pagkakaalam ko mga mamis, wala na talagang hawak si daddy kahit piso. And bago siya makabili talaga ng gamot na yun, nag-chat muna siya sa mga kaibigan ko. Nagtatanong siya nun kung meron daw bang nag-donate pa sa amin kasi kailangan namin ng pambili ng injection nga sa akin. And alam ko nag-reply yung kaibigan ko nun na wala na daw. Pero bigla atang nag-chat sa kanya na meron daw ulit nagbigay sa akin. So yun na yung pinambili ni daddy ng gamot na i-inject sa akin. So yun nga mga mamis, no, fast forward tayo. Nung mga time pala na parang yun nga lagi nagkakaproblema sa akin. Syempre nababalitaan nyo ng mga taong tumutulong sa amin, ng mga kaibigan ko. May mga kaibigan ako na mga kaibigan din namin ng kuya kong isa na nagpupunta na dun sa ospital at gusto akong makita kasi nga iniisip na nila wala na talaga akong pag-asa, hindi na talaga ako makakalabas ng buhay ng ospital. So kahit delikado nung mga panahon na yun mga mamis, dahil sabi ko nga sa inyo, pandemic time na nagkasakit ako, talagang handang-handang pumunta yung mga kaibigan ko para masilip ako. Pero isang kaibigan ko lang ang nakapasok mga mamis. Medyo nakatulog ata ako no, nung nakapasok siya at ang kasama niya nun yung kuya ko. Kasi yung kuya ko naman, kaya siya nakapasok doon, nagdala siya ng dugo niya dahil kailangan ko na naman ng maraming dugo. And si daddy nung mga time na yun mga mamis, nasa labas ulit siya kasi naghahagilap ulit siya ng pera, pambili ng mga dugo ko kasi kailangan ko na naman ng ilang bag na dugo ata. Then si mama, doon muna siya sa may waiting area habang hinantay niya na lobas yung kaibigan ko. Ano pagkakaalam ko mga mamis, tinawag pa ako na ng kaibigan ko tapos nilingon ko lang siya, hindi ko siya pinansin kasi nga hindi ko na talaga alam yung nararamdaman ko noon. Tapos nasaktuhan na nandun yung kaibigan ko, yun na rin yung araw na ipapasok na ako ng ICU kaya nasaksihan niya kung paano ako pinagtulungan na buhatin para ilipat ng kabilang kama para ipasok na sa ICU. At kapag lagi pala ako nasa ICU mga mami, si daddy or si mama, nandun na lang sila sa labas ng ospital kasi yung bed ko sa ward, nilalagyan muna nila ng ibang pasyente. So ito na yung nakakaloka mga mamis. Nung araw na ipapasok nila ako sa ICU, doon na talaga na parang mababaliw na ako sa sakit. At nung mismong naipasok na nila ako sa ICU, doon na talaga mga mamis na nagwawala na ako sa sobrang sakit. Yung paa ko, anong nangyayari sa mga paa ko? Ganun na talaga yung sinasabi ko. So ano na nga bang nangyari sa akin sa loob ng ICU mga mamis? And ano na nga bang sinabi kay daddy ng mga doktor na talaga namang nakapagpaluhod na kay daddy sa doktor at hindi na talaga kinaya ni daddy? So gaya ng lagi kong ginagawa mga mamis, mabibitin nga muna ulit kayo kasi kinulang na naman ako sa oras. Kaya naman abang-abang na lang ulit kayo.